Days, actually weeks na nga after pumasok ang Enero ng 2025 Year of the Snake. Kamusta ang pag-ipon mo? Nakastart ka na ba? Hopefully, nakakatulong sa'yo ang mga aralin na ina-upload Siya ko. si Rian, pwede mong kaibigan. Laging masaya at malawak ang isipan. Kaya maiibigan mo ang nilalaman ng kanyang mga adiyang may Maswerteng araw sa lahat ng taga-subaybay ng Moment by Rian podcast vlog. Claim it. Swerte ako, swerte ako, swerte ako. Papasukin ang swerte sa ating buhay at gawin masigla ang bawat araw. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang passive income ideas. Isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng kaperahan journey natin. Bakit? Syempre, dito ka makakakuha ng mga idea para magkapera, para may maibudget ka at makapag-ipon ka ng maayos. So kung ready ka na magkapera this year at mabayaran lahat ng pagkakautang mo, makinig kang mabuti at intindihin ang video aralin. Income. Common knowledge ng mga tao when we say income, they are all pertaining to job income. Pwede naman mga frenny. Pero narito ang pinaka-basic definition ng income according sa ating Moment by Rian podcast vlog. Ang income, ito yung pera na na-earn mo sa iba't ibang pamamaraan na ginagawa mo, including the following. Number 1, employment. Yes, ito po yung pinaka-common source of income ng mga tao sa mundo. Ang kanilang sweldo, ang kanilang salary, ang kanilang trabaho or wages kung tawagin. Number 2, investment. Yan yung source of income mo kung saan nag-earn ka ng pera, ng interest or may monthly kang income dahil sa mga investment mo. Number 3, negosyo. Source of income din yan. Number 4, rent or property ownership. Number 5, intellectual properties. Yan ang mga common source of income ng mga tao sa mundo. Pero alam nyo ba, ang dami pong paraan o ideya para magka-income ka at yan ang ating sisimulan. Here's the 25 passive income to earn money this 2025 Year of the Snake. Unahin ko muna yung mga basic o madali lang para makapag-umpisa na kayo agad hanggang papataas or yung mga talagang malalaking puhunan ng kailangan, okay? Hahati-hatiin ko by category. First category ay ang reselling and pre-love items. Under this, number 1, sell pre-love items or clothing. Ito ang pinakamadali para magkapera ka, Frenny. Actually, hindi mo kailangan ng puhunan dahil ang puhunan mo lamang ay ang bibig mo. Ang effort mo na ibebenta mo na ibenta ang hindi mo na kailangan o hindi mo na nagagamit na mga gamit mo. At once na makalikom ka ng pera sa pinagbentahan mo, that's the time na pwede ka na mag-upgrade ng panibagong idea na ibebenta mo. Number 2, electronics. Under pa din ito ng reselling and pre-love selling category kung saan if may mga unused gadget ka or tinatawag na refurbish, pwede mo din ibenta yan sa market, Frenny, at magkakapera ka. Number 3, vintage items or collectibles. Ito yung mga alam mong vintage na or yung mga items na kahit old na mahal pa din, like painting or yung mga limited edition na mga collection mo or collectible items na meron ka. Number 4, books. Mahilig ka magbasa pero sa dami ng libro na nakolekta mo, nabasa mo, bakit hindi mo pagkakitaan? Madami din bibili niyan mga frenny, including mga magazines. May mga bumibili niyan, katulad ng mga cafe, restaurant. Kapag naghihintay yung kanilang customer, pwede silang mag-offer ng mga magazines or mga libro. Number 5, consignment. Ito, common naman ito sa mga luxury items or even sa mga medyo mamahaling bagay na. For example, gusto kong mag-declutter ng mga luxury bags ko. To give a space sa new bag na nabili ko, ang siste, kukontak ako ng isang shop para i-display yung aking pre-love bag sa kanila at sila na ang magbebenta for me. Actually, ganito ang mga ginagawa ng ibang mga artista, sikat na personalidad, even yung mga multi-millionaire kapag gusto na nilang ibenta or mag-let go na ng mga mamahalin nilang gamit. Less hassle din kasi mga frenny para sa amin na merong luxury items. So another category mga frenny ay ang online business. Under this category, meron tayong number 1, affiliate marketing. Usong-uso ito ngayon kung ikaw nasa bahay lang, walang puhunan as in zero. Ang dami mong magagawang paraan like this affiliate marketing. Kung saan magpo-post ka lang ng link ng items tapos kikita ka na through brands, okay? Once na may bumili sa'yo, ang tanging puhunan mo ay effort. Siyempre,
load for posting. Sample dyan ay ang TikTok. O di naman kaya ay ang Lazada or Shopee. Depende sa online preferred nyo. Okay? In short, you are earning commission through referral link. Number 2, display advertising. Ito naman applicable to sa mga YouTuber or vlogger. Nag-e-earn sila ng income sa patalastas. For example, may blog site ka. Yung nagsusulat ka sa digital. Kapag nag-publish ka ng mga sinusulat mo digitally, meron doon mga magpa-pop up, diba, na advertisement. Doon kumikita sila, even sa mga vlogs. Number 3, subscription. Ito naman magfo-fall din ito sa mga online users. Kung saan mag-o-offer ka ng kung anong content para may mag-subscribe sa'yo at may magbayad sa'yo. For example, ang aking Just for Fans Only, may mga monthly payment yan mga friend. Yung mga fans para maka-join sila or maging MBR member exclusive yon. Applicable din sa mga blogger and vlogger ang mga ganito. Pwede din as online seller ka tapos magpapa-member ka. So may magbabayad sa iyo monthly pero may mga perks and benefits parang membership. Number 4, drop shipping. Ito talaga ang pinakamadali. Maging online seller na walang puhunan through drop shipping. Yung mga magpo-post ka lang pag may mga mag-order sa iyo, sasabihin mo lang kay seller or sa supplier mo. Sila na yung mag-aayos ng order nang nag-order sa iyo. Commission type din ito mga frenny. Number 5, online education or coaching. Pwede ka magka-income kung halimbawa isa kang magaling sa art. Pwede mo pagkakitaan yan. Magturo ka ng alam mong diskarte. Pero syempre, yung mga importante na ituturo mo, may bayad din. Madaming pwede ituro online. Basta yung field na i-offer mo ay magaling ka o bihasa ka na. Third category para magkapera ay ang real estate category. Under this, number 1, rental properties. Ito yung kumikita ka kasi nagpaparenta ka ng bahay, kwarto, etc. etc. For example, may space ka dyan na pwede pa naman. Yung pwede nyong iparenta mga frenny. Kahit simpleng malaking garahe nyo, pwede mo iparenta yan. Pwede sa mga sasakyan, walang parking, pwede din sa gusto magsimula ng karinderya at madami pang iba na pwede mong iparenta. Number 2 naman, Airbnb. Ito naman common naman to sa mga may condo, apartment, or even bahay. Kung ayaw nyo ng monthly, pwede kayo magpa-Airbnb kung saan per day naman ang bayad sa inyo ng mga mag-check-in. Maganda din ito kapag may extra kayong properties like bahay tapos malapit sa mga tourist attraction, yung mga ganyan. Pasok yan sa Airbnb. Number 3, real estate notes. Ito naman, nagkaka-income ka sa mga mortgage or yung tinatawag din itong interest income. Yung mga naglo-loan or maglo-loan sa'yo para sa isang property or unit. Napakaraming paraan para kumita ng pera. Talagang kailangan mo lang sipagan at magpursige dahil walang pinipiling edad ang pagiging successful sa buhay. Lagi po ninyong tatandaan yan. So narito pa ang ilang mga ideas para magka-income ka. Number 1, car for rent. Isa sa mga paraan para may income ka ay ang paggamit mo ng sarili mong sasakyan. Iparenta mo sa mga kakilala mo at kapag spread by mouth ang good service mo, malamang sa malamang maraming kukuha sa'yo. For example, sa mga kasal, bridal car, pwede ang kotse mo. Sa mga OFW na uuwi, need nila na mag-arkela ng sasakyan, pwede yan. Pwede din naman sa may mga motor, kumbaga may kakilala ka, magpapasabay sa groceryhan, at kung ano-ano pang may kinalaman sa sasakyan. So pwede kang gumamit at pwede kang kumita gamit ang sarili mong sasakyan. Number 2, franchising. Kung isa ka sa mga nakakaluwag-luwag na sa buhay, frenny, at naisipan mong magnegosyo, try mo ang franchising sa kaya ng budget mo. Sa panahon ngayon, napakarami ng mga brands or products ang nag-o-offer ng franchising. Basta alam mo lang ang galawan at matutukan mo. Pwede ang foods or any kind of products na magustuhan mo basta alam mo may idea ka doon sa pinapasok mo. Number 3, karinderya. Mahilig ka magluto. Marunong ka magluto. Yang skills mo, gawin mong income mo. Kahit simpleng isang putahe o dalawa sa harap ng bahay mo, I'm sure, frenny, may bibili at may bibili niyan sa'yo. Kung sakali man na may malaki kang puhunan, pwede ka magsimula ng maliit na karinderya. Yang skills mo, dyan mo kukunin ang monthly income mo. Number 4, hobbies or talent. Marunong kang sumayaw, marunong kang kumanta, mag-drawing, magaling ka sa essay, matalino ka, mahilig ka mag-cross-stitch, ganchilyo, lahat ng yan pwede mong pagkakitaan. Ang sarili mong kakayahan, ang talent mo, ang hobby mo, pwede mong pagkakitaan yan, frenny. Number 5, pet lover. Kung pet lover ka, pwede mo pagkakitaan yan mula sa pagbibreed hanggang sa mga supplies na kailangan nila like aso, pusa, etc. Number 6,
service. Magaling ka ba mag-manicure? Magaling ka ba magmasahe? Maglinis ng bahay? Pwedeng-pwede ang gawin mong income mo para sa araw-araw may pangtawid gutom ka o panggastos sa pamilya mo. Maggupit ng buhok or mag-decorate. Number 7, DIY or homemade. Eto mga friendly, kung sakali man na mahilig kayo mag-DIY or gumawa ng sabon, etc. or mga cookies, cake, mga ganyan, pwede nyo po pagkakitaan yan. Huwag po kayong mahiya. Malakas sa market ang mga homemade products. Number 8, gardening. Kung may alam ka sa mga halaman o pagtatanim, pwede mong gawing pagkakitaan ang mga yan mula sa seeds hanggang sa mga klase ng lupa sa pagtatanim. Number 9, photo. Mahilig ka ba kumuha ng picture ng kung ano-ano, tao man yan o bagay? Frenny, pwede mong pagkakitaan yan. May mga website na nakalaan para dyan para maibenta mo ang photography piece mo. Number 10, computer or IT. Magaling ka ba sa computer? May mga common knowledge ka ba or strategies kapag naghahang ang computer? If meron, pwede mong pagkakitaan yan, friendly, kahit sa bahay ka lang. Kung alam nila na marunong ka, sila na ang mismong magpapagawa sa'yo. Number 11, influencer. Hindi ko na kailangan explain pa. Digital creator, mag-post ka lang ng kung ano-ano sa social media, lalo na yung mga talent mo. Pag marami kang followers, maraming views, pwede ka ma-monetize. Number 12, personal shopper or fashion guide. Ito, kung maganda ang taste mo sa fashion or sa mga makeup, pwede ka sumideline, friendly. Maraming mga personalidad, even yung mga mayayaman, ang nagbe-base sa mga personal advisor when it comes to clothes or trend fashion. Ang mga nabanggit kong 25 ideas, yan lamang yan kumpara sa napakarami pang idea na meron tayo. Maaari mong stepping stone ang mga binahagi ko para makasimula ka sa iyong kaperahan journey. Tiyaga, diskarte, tiwala sa sarili, friendly, samahan mo pa ng taimtim na pagdarasal dahil yan ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat! Kaya subscribe na para sa knowledge na sadyang blessing tapos may pa-giveaway pa. Pakiclick na lang ng bell para agad din malalaman mo kung paano kaganda ang iyong kapalaran.